Hello guys, please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz. Kabanata 14:21 hanggang 14:30. Kinaumagahan, nagtipon ang lahat sa cultivation refinery. Ngayon ang unang araw ng kanilang pamamalagi sa Tianyazang, at ngayon, ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay ang pagsasanay sa cultivation sa larangan ng cultivation. Ang cultivation field na ito ay itinayo sa tuktok ng Qingyanfeng. Ang mga ordinaryong disipulong ito ay kailangang pumunta sa cultivation realm araw-araw. Ito ang tuntunin ng Qingyanfeng. At sa larangang ito ng paglilinang, ang espiritual na enerhiya ay ang pinakamakapangyarihan din. Maging ito ay pagmumuni-muni, pagdura, o paglinang ng mga mahiwagang kapangyarihan, ang mga resulta ay napakaganda. Dumating din si Chen Lei sa cultivation refinery, at biglang nakaramdam ng lamig. Ang cultivation refinery na ito ay talagang isang kayamanan. Sa katunayan, sa cultivation field na ito, bilang karagdagan sa kanilang 1,080 bagong disipulo, mayroon ding ilang mga disipulo na naunang pumasok sa Tianyazong kaysa sa kanila. Kaya lang, hindi pa rin sila qualified na maging mga panloob na disipulo ni Tianyazong pagkatapos mag-practice ng cultivation. Maaari lamang silang magpatuloy sa pagsasanay ng paglilinang dito upang makaipon ng mga kredito ng sekta, at maaari lamang silang ma-promote sa mga panloob na disipulo pagkatapos maabot ang halaga ng kredito ng sekta. Ang mga alagad ni Tianyazong ay nahahati sa mga ordinaryong disipulo, panloob na disipulo at direktang disipulo. Siyempre, may iba pang mga uri ng panlabas na mga alagad. Gayunpaman, hindi kailanman itinuring ni Tianyazong ang mga panlabas na disipulo bilang opisyal na mga disipulo ni Tianyan, alagad ni Zhang. Sa kasalukuyan ay may libu-libong tao sa cultivation refineries na nagsasagawa ng cultivation training. Gayunpaman, ang cultivation refinery na ito ay napakaluwag, napapaligiran ng makakapal na kagubatan, talun, lawa, at iba pa, na may magagandang tanawin at matulungin ito. Ito ay hindi isang problema para sa 10,000 mga tao na magsanay cultivation. Ang mga disipulo sa Qingyan Peak ay nagkaroon ng lahat ng nakagawian. Tuwing umaga, pumupunta sila sa cultivation refinery na ito para magsanay ng 1 oras, at pagkatapos ng cultivation practice, magiging abala sila. Ngayon, pagkatapos na dumating ang mga bagong disipulong ito sa cultivation refinery, ang mapayapang cultivation refinery ay naging mas masigla at maingay. Ang mga lumang alagad noon ay may kanya-kanyang ugali na. Pagkatapos makarating sa isang cultivation practice site, pipiliin nila ang lugar kung saan sila madalas na nakasanayan sa cultivating. Mayroong higit sa 1,000 mga bagong disipulo sa unang lugar. Ito ay kalmado, nasira ang kalikasan. Ang mga disipulong ito ay patuloy na sinusuri ang larangan ng paglilinang, naghahanap ng kanilang mga paboritong lugar. Sa oras na ito, napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, naglakad si Chang Kui patungo kay Chen Lei. Ang Chang Kui cultivation ay nasa ika-4 na palapag ng Emperor Wu at inilagay sa Qingyan Courtyard No. Isa, na nagpababa sa kanya ng tingin kay Chen Lei sa Qingyan Courtyard No. 1, na naging dahilan upang tingnan niya si Chen Lei sa Qingyan Courtyard No. 4. Sa unang araw ngayon, nais ni Chang Kui na magtatag ng kanyang sariling prestihiyo at maging pinuno ng 1,080 bagong disipulo, upang lahat ay makinig sa kanya. At ang kanyang unang layunin para kay Li Wei ay si Chen Lei. Sa pananaw ni Chang Kui, ang pagtatanim ni Chen Lei ay ang unang palapag lamang ng Emperor Wu. Kaya niyang durugan si Chen Lei hanggang mamatay sa isang daliri. Siyempre, sa Tianyazong bawal mag-cannibalize sa isa't isa, pero pinapayagan na matuto sa isa't isa. Chen Lei, tinatawag akong Chang Kui, simula ngayon, ako na ang magiging boss mo. Kung makikita mo ako sa hinaharap, mangyaring ipaalam sa akin. Kung mayroon kang magagandang bagay, igalang mo muna ang iyong mga nakatataas, alam mo ba? Panipi. Lumapit si Chang Kui kay Chen Lei, ang kanyang malabakal na tore na katawan ay naglabas ng malakas na aura, at ang kanyang malaking tansong malakampanilya na mga mata ay mabangis na tumitig kay Chen Lei, at sinabing malakas. Lumabas ka. Sinulyapan ni Chen Lei si Chang Kui na naghahanap ng gulo, at mahinang sinabi. Hoy, bata, hindi ka maliit, naglakas loob kang kausapin ako ng ganito, bantayan mo ang iyong mga kamao.
Pagkatapos magsalita, ang kamao ni Chang Kui na kasing laki ng casserole ay nagdala ng malakas na hangin sa mukha ni Chen Lei. Si Chang Kui ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan. Kung madudurog ang suntok na ito, ang karaniwang martial artist ay kailangang humiga sa kama ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 buwan. Bang! Walang ekspresyon ang mukha ni Chen Lei, at agad niya itong sinalubong ng kamao, tinamaan ang kamay na bakal na natama ni Chang Kui. Saglit, isang malaking puwersa ang dumating, at hindi na nakayanan ni Chang Kui, diretso siyang lumipad palabas, at bumagsak ng husto sa bluestone floor. Buti na lang at natakpan ng barrier layer ang bluestone floor. Kung hindi, maaaring direktang basagin ng Chang Kui ang bluestone na sahig sa isang malalim na hukay. Wow! Biglang lumitaw ang figure ni Chen Lei sa harap ni Chang Kui, na ang isang paa ay nasa likod ni Chang Kui. Sa ilang sandali, naramdaman na lamang ni Chang Kui ang isang malaking puwersa na paparating, na parang isang malaking bundok ang idiniin pababa, kaya hindi siya makahinga. Sa ilalim ng paa na ito, ang aura ni Chang Kui ay hindi magagamit, at kahit na ang martial soul ay nakulong at hindi na makalabas. Naramdaman ni Chang Kui na ang lakas mula sa mga paa ni Chen Lei ay lumalakas, at halos kailangan niyang durugan ang kanyang mga buto. Chang Kui, ito ang una at huling pagkakataon. If you dare mess with me next time, dudurugin ko ang buto ng buong katawan mo. Kalmado ang boses ni Chen Lei, ngunit ang nanginginig na tono sa kanyang tono ay nagpasindek sa puso ni Chang Kui. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman na ni Chang Kui kung gaano siya kalayo kay Chen Lei. Masasabing kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi siya maaaring maging kalaban ni Chen Lei. Oo, kinuha ko. Wala na talagang next time. Ang Chang Kui ay makapal sa labas at pinos sa loob. Mukha siyang pabaya at malupit ang ugali, ngunit sa katunayan, mas matalino siya kaysa sinuman. Dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ni Chen Lei, agad siyang humingi ng awa. Tumigil ka, masamang tao lang yan. Siya ay isang dakilang tao, ngunit walang kabuluhan. Isang boses ang tila walang awa, hindi nagbibigay ng anumang mukha kay Chang Kui. Alingwang bakek ang ngumunguya ng kanyang dila. Matapos humingi ng awa si Chang Kui, binitawan ni Chen Lei ang kanyang mga paa, at diretsyong tumalon si Chang Kui, pinagmamasdan ang paligid ng hindi magiliw na mga mata, hinahanap ang lalaking malamig na nagsalita. Bakit, may nasabi ba akong mali? Pangit na mukha, isang pares ng tatsulok na mga mata, maikli at payat, ngunit isang binata sa napakarilag na damit, ilang mapang-akit na liwanag ang kumislap sa tatsulok na mga mata, at sinabi kay Chang Kui. Ma Fan, kung may kakayahan ka, halika, maaari kang maging bayani at magsalita ng mga cool na salita dito. Tumayo si Chang Kui sa harap ni Ma Fan, malamig na tumingin sa nakaraan, at sinabing hindi umaatres. Alam na ni Chang Kui na ang pangit na binata na ito ay siya ring Xindian No. 1 na disipulo. Isang yard na tinawag na Ma Fan, ang lalaking ito ay may mabagsik na ugali, at siya ang numero 1 disipulo sa isa pang malaking lungsod. Malamig na bumhantong hininga si Ma Fan, at sinabing, Go and go, Ma Ye, sasabihin ko sa iyo kung sino ang unang tao sa Xindian Courtyard no. Isa. Ang Xindian No. 1 yard ay masasabing Crouching Tiger, Hidden Dragon. Sa 10 lungsod, 9 sa mga ito ay nasa Xindian No. 1 yard. Ang bawat paglilinang ay ang kaharian ng 4 na taluktok ni Emperor Wu. Samantala, syempre tahimik itong nakikipagkompetensya. Gayunpaman, bago nila magawa ang anumang bagay sa isa't isa, si Chang Kui ang unang sumalakay kay Chen Lei, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napaka-relax at nahulog kay Chen Lei. Sa kasong ito, magiging walang kabuluhan ang pakikitungo kay Chang Kui, at direktang itinuon ni Ma Fan si Chen Lei. Dahil sa pananabik ni Chang Kui, natural na pumayag si Ma Fan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, lumapit si Ma Fan kay Chen Lei, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, Chen Lei, narinig ko na rin ang pangalan mo. Ang unang tao sa Tianfeng City, nakarating na kami sa Yanzang of Heaven. Pagkatapos, sa grupong ito ng mga disipulo, ang isa ay dapat na makilala. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung sino ang totoong unang tao. Panipi. Napatingin si Chen Lei kay Ma Fan,
pagkatapos ay tumingin sa iba pang martial artist na may ngiti, at sinabing, ikaw Chindian hindi. Isang yard, pareho ba kayo ng ideya? Gusto mo ba akong gamitin para tumayo? Oo, ano ang magagawa mo? Tumingin si Ma Fan kay Chen Lei at malamig na sinabi. Sinabi ni Chen Lei, kung gayon, tuturuan kita ng leksyon at ipapaalam sa iyo kung sino ang boss dito. Matapos marinig ito, paulit-ulit na tumikim si Ma Fan, at sinabing, Chen Lei, talagang naglakas loob kang huminga, sa palagay mo ba ay talagang hindi ka magagapi? Sinabi ni Chen Lei, ang hindi magagapi ay hindi manggahas na sabihin, ngunit ang pakikitungo sa iyo ay masasabing napakadali. Hanapin ang kamatayan, tingnan ang lansihin. Galit na galit si Ma Fan matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, at direktang winasak ang kanyang martial soul, at inatake si Chen Lei. Ang martial spirit ni Ma Fan ay isang blood fox. Sa likod ng blood fox, na may 7 malalaking buntot na kulay dugo, ito ay isang bihirang 7 buntot na blood fox. Ang mga mata ng 7-tailed blood fox na ito ay kumislap ng may yelong liwanag, at mabilis itong tumakbo patungo kay Chen Lei. Bang! Hinampas ni Chen Lei ng suntok ang dibdib ni Ma Fan. Sa suntok na ito, diretsyo niyang itinulak si Ma Fan sa hangin at nahimatay. Ang 7-tailed blood fox spirit ay hindi pa sumusugod sa harapan ni Chen Lei, agad na naging ilaw at tumago sa katawan ni Ma Fan. Sino pa ba ang hindi kumbinsido? Matapos itumba ni Chen Lei si Ma Fan gamit ang isang kamao, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa iba pang mga master sa Chindiano, isang courtyard. Ngayon lang, lahat ng mga taong ito ay nagpakita ng matinding puot sa kanya. Nakita ng mga master na ito na napaka-relax ni Chen Lei, napatumba nila si Ma Fan sa isang suntok, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon at labis silang naging maingat. Ang kultibasyon ni Ma Fan ay kapantay nila, at ang martial soul na pinakawalan ngayon ay matatawag na Tyrant Aikal, at hindi nito mapigilan ang suntok ni Chen Lei. Sa sandaling ito, biglang naging unpredictable sa kanilang mga mata si Chen Lei. Makikilala kita, gayunpaman, ang hakbang ni Chen Lei ay hindi naging hadlang sa lahat. Ang isa pang taong hindi naniniwala sa kasamaan ay tumalon at gustong makipag-usap kay Chen Lei. Hindi tinanggihan ni Chen Lei ang sinumang dumating, at anuman ang tawag sa taong iyon, direktang sinuntok niya ito. Biglang naramdaman ng taong ito ang presyon ng isang napakalaking suntok na nagmumula sa kanya, at nagkaroon lamang ng oras para sumigaw, nataman siya, lumipad ng mataas, bumagsak sa lupa, na nauwi ng eksakto tulad ni Ma Fan, at agad na nawalan ng malay. Sa sandaling ito, ganap na nagbago ang mga ekspresyon ng ibang tao. Tinalo nila ang isang tao, at iyon ay marahil dahil sa pagpigil sa isa't isa sa pagsasanay. Kung natalo sila ng 2 beses sa isang hilera, kung gayon hindi ito dapat ipaliwanag ng nagkataon. Isa lang ang dahilan, iyon ay, ang lakas ni Chen Lei ay higit pa sa lahat ng naroroon. Sa sandaling ito, sa buong cultivation field, karamihan sa mga disipulo ay nagtipon upang panuurin ang kaguluhan. Nagulat silang lahat sa simple, direkta, mabangis at dominanteng atake ng hangin ni Chen Lei. Napatingin sila kay Chen Lei nang may takot at takot na nakatingin sa nangungunang martial artist ng Chindiano. Isang yard, puno sila ng paghamak. Noong nakaraan, ang bawat sesyon ng Chindiano .1 courtyard ay isang karapat-dapat na pinuno sa Chindian Creek, ngunit sa pagkakataong ito ay tila hindi napanatili ang reputasyon ng Chindiano, isang courtyard. Gawin mo lahat, hindi mo magagawa kung wala kang tiwala sa akin. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ng malakas ang isang martial artist sa courtyard no. Isang Chindian. Ang iba pang mga maimpluwensyang tao sa page no, isang ay lubos na naantig pagkatapos makinig sa kanila. Ang reputasyon ng Chindian no, isang courtyard ay ganap na hindi maaaring tiklop sa kanilang mga kamay. Ginawa nila ito ng magkasama, kahit na hindi kasiya siya pakinggan, ngunit palaging ito ay mas mabuti kaysa sa matakot kay Chen Lei at hindi maglakas loob na gawin ito. Sige, sabay na tayo. Matapos pag-usapan ang natitirang 6 na martial artist, inatake nilang lahat si Chen Lei. Nagpakawala ng mahabang dagandong si Chen Lei at niyugyug ang kanyang katawan. Agad niyang pinigilan ang 6 na battle circle martial artists. Gamit ang mga kamay na bakal, ang mga silhouette ng 6 na martial artist na ito ay sunod-sunod na lumipad palabas,
at sa wakas ay nahulog. Nang makarating siya sa lupa ay agad siyang nawalan ng malay. Ang martial artist sa ika-4 na palapag ng 6 na taluktok ng Woody, sa harap ni Chen Lei, ay halos kapareho ng isang maliit na manok na walang kahit kaunting lakas para lumaban. Saglit, ang cultivation field ay tahimik, at lahat sila ay tumingin kay Chen Lei, lubos na nabigla kay Chen Lei. Casual na pinatag ni Chen Lei ang 9 na tao sa Qingdian Courtyard no. 1. Madali lang yan. Bukod dito, makikita na hindi ginamit ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas. Ang gayong guro ay hindi dapat lumitaw sa mga ordinaryong disipulo anuman ang mangyari. Natatakot ako na ang mga panloob na disipulo ay walang ganoong kalakas na lakas. Sino pa ba ang hindi kumbinsido? Dahan-daang sinipat ni Chen Lei ang mga disipulo sa paligid niya. Nang makita ng mga taong ito ang tingin ni Chen Lei, iniwasan nila ito at hindi nang ahas na tumingin sa kanila. Wala sa mga estudyanteng ito ang bobo. Ang lakas ni Chen Lei ay nasa Qingyanfeng man lang. Walang ganap na solusyon. Sino ang nang ahas na hawakan ang amag ni Chen Lei? Nang makita ni Chen Lei na nakamit na ang kanyang layunin, sinabi niya, gusto kong tumahimik, para maging maayos ka sa hinaharap. Huwag mo akong abalahin, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Panipi-panipi. Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, hindi na siya tumingin sa mga tao, ngunit nakakita ng bluestone malapit sa lawa, nakaupong naka-cross-legged, nakaharap sa araw ng umaga, at nagsimulang magtanim para sa pagsasanay. Ang ibang tao ay tumingin kay Chen Lei nang may paghanga. Ang pangalan ni Chen Lei bilang unang tao sa Qingdian Mountain ay karapat-dapat, at walang sinuman ang manggahas na patuloy na hamanin si Chen Lei. Ang dahilan kung bakit si Chen Lei ay gumawa ng ganoong mataas na profile shot ay upang hadlangan ang lahat, upang hindi sila makatagpo ng anumang problema sa hinaharap. Si Chen Lei ay masasabing sobrang naiinip sa mga ganitong maliliit na bagay, at ang isa pa ay ang paglalaro ng sarili niyang pangalan, bagaman maaaring hindi nito maabot ang mga mata ng mataas na antas, ngunit malinaw na ang kanyang mga aksyon ay tiyak na mahuhulog sa ang mga mata ng isang matanda. Sa katunayan, ang pagganap ni Chen Lei sa larangan ng paglilinang ay naipasa na sa pandinig ni Elder Wang Jingfo sa panahong ito. Sa katunayan, ang anak na ito ay may ganoong lakas, ngunit hindi siya pinili ng isang direktang disipulo, ngunit dumating sa aking Qingyanfeng. Ito talaga ang aking pagpapala sa Qingyanfeng. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon ng malaking pag-asa si Elder Wang Jingfo para kay Chen Lei. Si Elder Wang Jingfo, bilang elder ng Qingyanpek, ay mayroon ding mga kwalifikasyon na magrekomenda ng mga wizard para sa sekta, at kapag ang wizard na inirekomenda niya ay talagang maging isang direktang disipulo, pagkatapos ay magkakaroon din siya ng malaking kontribusyon. Sa oras na ito, itinaya ni Elder Wang Jingfo ang kayamanan kay Chen Lei, at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga kwalifikasyon para i-promote si Chen Lei sa clan. Kung mapipili talaga siya ng unang upuan sa clan, ganoon din siya. Magkakaroon ng walang katapusang mga benepisyo. Sa pag-iisip nito, si Elder Wang Jingfo ay naging masigasig at nagpa siya na tretuhin ng mas mabuti si Chen Lei, upang hindi mapuko ang pagkasuklam ni Chen Lei. Elder, ang mga alagad na ito, paano mo itinatalaga ang mga gawain? Sa oras na ito, dumating ang isang disipulong nagbabantay upang humingi ng mga tagubilin kay Elder Wang Jingfo. Hayaan si Chen Lei na pumunta sa Tibetan Scripture Pavilion, ibang mga disipulo, maaari mo itong ayusin ayon sa gusto mo. Direktang nagsalita si Elder Wang Jingfo. Naiintindihan ng alagad. Ang disipulo na dumating upang humingi ng mga tagubilin ay sumaludo kay Elder Wang, at pagkatapos ay umatras. Pagkatapos ng mga ehersisyo sa umaga, isang estudyanteng naka-duty ang dumating sa karamihan. Kayong mga junior brothers, simula ngayon kailangan ninyong maglaan ng bahagi ng oras araw-araw para gawin ang mga gawain sa sekta. Susunod ay magsisimula na akong magtalaga ng mga gawain. Ang mga gawaing ito ay lalaan ng sekta sa unang buwan, makalipas ang isang buwan. Magsasagawa kami ng isang buwan-buwan na paghahambing sa pagitan mo, at pagkatapos ay hahayaan kang pumili ng mga gawain ng malaya batay sa mga resulta ng buwan-buwan, paghahambing. Naiintindihan mo ba? Panipi. Ang disipulong ito na naka-duty ay direktang nagsabi sa 1,080 bagong disipulo tulad ni Chen Lei. Salamat Senior Kuya, naiintindihan namin.
Tumango ang mga estudyanteng ito at sabay-sabay na sumagot. Sige, hayaan mo akong magtalaga ng isang gawain, Chen-Lei, pumunta ka sa Tibetan Scripture Pavilion, Chaodong, Your Asian Medicine Garden. Sumunod, ang estudyanteng ito ay nagsimulang magbigay ng mga takdang aralin ayon sa punong guro ng paaralan. Nang marinig na si Chen-Lei ay nakatalaga sa Tibetan Scripture Pavilion, lahat ay tumingin kay Chen-Lei ng may inggit. Alamin na ang paglilinis ng Buddhist Scripture Pavilion ay ang pinakamadaling gawain. Sa kanilang kasalukuyang lakas, kailangan lang nila ng manipis na brush para tanggayan ang lahat ng alikabok sa labas ng Buddhist Scripture Pavilion, at sa loob ng Buddhist Scripture Pavilion. Ang tela ay may iba't ibang dehumidification, moisture-proof, dust-proof, at moth-proof formations, na palaging tuyo at malinis, at hindi kailangang linisin. Sinasabing ito ay ang paglilinis ng Tibetan Scripture Pavilion, ngunit sa katunayan, siya ay pinapunta sa Tibetan Scripture Pavilion upang manood ng iba't ibang mga ehersisyo. Sa Tibetan Scripture Pavilion sa Qindian Peak, bagamat walang pinakamalakas na koleksyon ng mga pagsasanay ni Tianyanzang, mayroon itong pinakamalawak na hanay. Sa paglipas ng mga taon, nakolekta ni Tianyanzang ang mga sikat na species. Ang lahat ng mga pagsasanay ay kasama sa Qindian Peak Pavilion Tibetan Scriptures. Ang pagsasanay na ito ay hindi para sa pagsasanay ng mga alagad ng paglilinang na ito. Ang pangunahing layunin ay palawakin ang kanilang mga abot-tanaw upang hindi nila alam kung paano haharapin ang ganitong uri ng pagsasanay sa hinaharap. Siyempre, ang ilan sa mga pagsasanay na ito ay medyo makapangyarihan at maaaring isagawa sa paglilinang, ngunit sa pangkalahatan, kung gusto mong magsanay ng ilang partikular na pagsasanay sa paglilinang, kailangan mong tabyusan ang mga ito ng mga merit na puntos. Ako ang may pananagutan sa paglilinis ng Tibetan Scripture Pavilion, ngunit hindi ko na ito kailangan. Maaari mong panoorin ang ehersisyong ito ng basta-basta. Siyempre, maaari kang magsanay ng paglilinang. Mayroon lamang isang bagay, iyon ay, hindi ka maaaring magsanay sa Tibetan Scripture Pavilion. Para sa Martial Emperor level powerhouse na ngayon ay naging isang banal na kahulugan at Yuan Shendocheng, ang panuntunang ito ay walang kahulugan. Kailangan lang nilang suriin ito, at karamihan sa mga pagsasanay ay maaalala. Kaya, ang gawain ng paglilinis sa Tibetan Scripture Pavilion ay napakapopular sa bawat pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, ibinigay ng nakatatandang Zangmen ang gawain kay Chen-Lei, at kahit na ang iba ay sabik, walang magagawa. Ang tanging paraan na gusto nilang makuha ang gawain ng Tibetan Scripture Pavilion ay isang buwan mamaya. Sa buwan ng paghahambing ng Zangmen, maaari nilang malampasan si Chen-Lei, at pagkatapos ay maaari nilang piliin ang Tibetan Scripture Pavilion bago si Chen-Lei gawain. Nang makita ang nakaraang pagganap ni Chen-Lei, naunawaan ng lahat ng mga disipulong ito na napakahirap talunin si Chen-Lei, kaya mas mabuting huwag iulat ang mga hindi makatutuhanang ilusyon. Sa wakas, inanunsyo ng naka-duty na alagad ang gawain, pagkatapos ay nagsabi, lahat, junior brothers, maaari na kayong mag-almusal ngayon. Pagkatapos ng almusal, pumunta at gawin ang mga gawain. Ang gawaing ito ay dapat gawin araw-araw. Kung ito ay mabuti, may mga gantimpala. Kung may pagkakamali, huwag sisihin ang mga patakaran at kalupitan. Panipi. Pagkatapos noon ay umalis na ang estudyanteng naka-duty, at maraming estudyante ang sumugod sa dining area. Pagkatapos kumain ay nagmadali na silang gumawa ng kani-kanilang gawain. Ang mga gawaing ibinibigay nila, ang ilan ay nakakaubos ng oras, kung hindi mo makumplito ang mga ito, hindi mo magagawa ang paglilinang, at walang gustong mag-antala ng oras. Sa oras na ito, tinanong na ni Chen-Lei ang lokasyon ng Tibetan Scripture Pavilion, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa Tibetan Scripture Pavilion. Habang nasa daan, nagkaroon ng mahinang hangin sa paligid ni Chen-Lei, at lumipad ang alikabok saan man siya dumaan, at ang bluestone na kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang naging manipis at walang alikabok. Nang pumasok si Chen-Lei sa Tibetan Scripture Pavilion, ang lugar na kailangan niyang linisin ay nalinis na, at kahit na ang pinakamapiling elder ay tiyak na hindi makikita ang mga depekto. Tumayo si Chen-Lei sa harap ng Tibetan Scripture Pavilion at tumungala sa malaking gusaling ito na may taas na 10 palapag. Ang gusaling ito ay napakasimple at simple sa tono.
Nakatayo sa harap ng gusaling ito, hindi maiwasan ng kanyang isip na makaramdam ng kalmado. Sa plaka ng pinto ng Tibetan Scripture Pavilion, mayroong tatlong malalaking karakter ng Tibetan Scripture Pavilion. Ang tatlong karakter na ito ay kasing lakas ng mga dragon na may sungay at napakalakas. Tumango si Chen Lei, naramdaman ang mahabang kasaysayan ng tatlong salitang ito. Ang tatlong salitang ito ay malamang na may 10,000 taon ng kasaysayan. Sa pintuan ng Tibetan Scripture Pavilion, isang matandang lalaki, inaantok, ang nakakita kay Chen Lei na nakatayo sa pintuan. Tinaas niya lang ang mga talukap niya at muling ipinikit. Iniyuko ni Chen Lei ang kanyang kamay sa matanda, pagkatapos ay pumasok sa Pavilion of Buddhist Scriptures. Masasabing ang Tibetan Scripture Pavilion na ito ay talagang gusto ni Chen Lei. Siya ay isang tao na nagbabasa tulad ng kanyang buhay. Saan man siya magpunta, dapat niyang gawin ang lahat ng posible upang mahanap ang mga Tibetan Scripture Pavilion, mga aklatan, at iba pa. Ngayon, nasa harapan na niya ang treasure house, may dahilan ba siya para hindi pumasok? Matapos makapasok sa Tibetan Scripture Pavilion, nakita ni Chen Lei na sa malaking bulwagan sa harap niya, may mga hanay ng malalaking bookshelf hanggang sa bubong. Ang bookshelf ay puno ng nakalawit, puno ng iba't ibang ehersisyo at sikreto. Ang ilan sa mga pagsasanay na ito ay simple, ang ilan ay advanced, ang ilan ay marilag, at ang ilan ay pahilig, ngunit sa anumang kaso, tiyak na mayroon silang sariling natatanging katangian. Ilang sandali pa, malapit nang lumubog si Chen Lei. Sa pagitan nila, hindi maalis ang kanilang mga sarili. Si Chen Lei ay parang isda sa tubig, ang pananatili dito ay isang araw, na parabang hindi niya nararamdaman ang paglipas ng oras. Bata, oras na para sa araw na ito. Bumalik ka bukas. Biglang may boses na umalingaw sa tenga ni Chen Lei, at ang matandang lalaki sa labas ng pinto. Tumango si Chen Lei at sinabing, "Salamat, Senyor." Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa Pavilion of Buddhist Scriptures. Sa nakakatakot na espiritual na kaalaman ni Chen Lei, sa sandaling ito, hindi niya nakumpleto ang lahat ng mga lihim ng unang antas. Sa katunayan, ang karamihan sa mga pagsasanay at panloloko na ito ay malalim na nakatatak sa isip ni Chen Lei. Gayunpaman, ang ilang mga ehersisyo at cheat ay may iba't ibang mga katangian at may maraming mga hindi pangkaraniwang bagay. Pagkatapos basahin ito, hindi napigilan ni Chen Lei na pag-aralan ito, kaya maraming oras ang nasayang. Siyempre, hindi ito maaaring ituring na isang pag-aaksaya ng oras. Nang pag-aralan ito ni Chen Lei, nagkaroon siya ng maraming karanasan at pananaw, na nagbukas ng kanyang mga mata. Sa ganitong paraan, nanirahan si Chen Lei sa Tibetan Scripture Pavilion, at bawat araw ay isang araw, at sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Sa nakalipas na buwan, nabasa ni Chen Lei ang lahat ng mga pagsasanay sa Tibetan Scripture Pavilion, na labis siyang nasiyahan. Hindi magawa ni Chen Lei ang pagsasanay na ito sa paglilinang, ngunit ang ilan sa mga prinsipyo sa pagsasanay na ito ay lubos na nagpakilos kay Chen Lei. Ang ilan sa mga pagsasanay na ito ay waki, at mapanlikha. Mayroon ding malaking inspirasyon. Ang damdamin ng panahong ito ay nagparamdam sa kanyang paglilinang na, nang hindi nalalaman, mayroon siyang antas ng pagpapabuti, na umaabot sa pinakamataas na antas ng Emperor Wu, at posibleng makapasok sa ikalawang antas ng Emperador Wu anumang oras. Kaharian. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang buwang ito ay magbubunga ng ganito kalaking ani. Dapat mong malaman na kahit na si Chen Lei ay nagtatrabaho araw-araw sa cultivation sa nakalipas na buwan, aabutin ng kalahating taon para makapasok siya sa ikalawang antas ng Emperor Wu. Ito ay lubos na nakakagulat. Pumasok. Sa katunayan, ang mga deposito sa katawan ni Chen Lei ay maaari na ngayong ganap na makalusot sa ikalawa o kahit ikatlong antas ng Emperor Wu. Gayunpaman, kailangan niyang gumamit ng cultivation practice upang dahan-daw ang mailabas ang ganitong uri ng pundasyon at akumulasyon sa kanyang katawan. Sa buwang ito sa Tibetan Scripture Pavilion ay pinalawak ang paningin ni Chen Lei at napabuti ang kanyang isip, ngunit pinabilis nito ang paglabas ng akumulasyon sa kanyang katawan, at ang paglilinang ay gumawa ng napakabilis na mga pagpapabuti. Kaya lang, nagpasya si Chen Lei na manatili sa itaas ng unang palapag ng Emperor Wu. Pagkatapos ng buli para sa isang yugto ng panahon,
siya ay maglalagay ng isang matatag na pundasyon at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, sa Yanzang sa araw na ito, walang sinuman ang maaaring magdala sa kanya ng labis na pagbabanta, kaya naglaro na lamang siya ng kanyang paglilinang upang maging napaka-decisive. At sa huling bahagi ng buwang ito, magiging month-to-month ratio ito sa Qing Yanfeng. Bawat buwan, magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga ordinaryong estudyante. Sa pagkakataong ito, ang una ay tingnan ang oras ng buwan at tingnan kung ano ang pag-unlad ng mga mag-aaral na ito, at ang isa ay upang ayusin ang mga ito batay sa kanilang mga nagawa. Pang-araw-araw na gawain sa pagitan ng mga mag-aaral. Sa katunayan, ang month-to-month ratio na ito ay higit sa lahat ang pangalawang layunin, at ang unang layunin ay ang pangalawang layunin pa rin. Dahil sa mga disipulong ito, ang cultivation ay nasa Martial Ancestor Realm at Martial Emperor Realm. Maliban kung ito ay ang uri ng walang kapantay at kamanghamanghang henyo, makikita nito ang halatang pag-unlad sa loob ng isang buwan, kung hindi, aabutin ito ng isang buwan, wala akong makita. Gayunpaman, maaaring magbago ang lakas ng pakikipaglaban ng bawat alagad. Sa makatuwid, ang paghahambing na ito buwan sa buwan ay pangunahing para sa layuning ito. Napakasigla pa rin ang paghahambing sa buwang ito, ngunit sa mga mata ni Chen Lei, ang ganitong uri ng paghahambing ng buwan ay walang pinagkaiba sa larong pambata. Madali siyang nanalo ng unang pwesto sa month comparison. Pagkatapos ng ratio ng buwan, tinawagan ni Elder Wang Jingfo si Chen Lei. Elder Wang, hindi mo alam kung ano ang gagawin sa akin. Tanong ni Chen Lei kay Elder Wang. Nakangiting tumingin si Elder Wang kay Chen Lei, at sinabing, Chen Lei, pumunta ako sa iyo ngayon para pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Nanalo ka sa unang pwesto sa Qingdian Peak, at alam ko rin na ang iyong lakas ay higit na nakahihigit sa iba pang senior brother sa parehong sekta. Gusto kitang dalhin sa panloob na pintuan para manood ng ilang kompetisyon ng mga disipulo sa loob ng sekta. Malamang nakakailanganin mo pa ring makipagkompetensya sa mga disipulong ito sa loob ng sekta. Hindi ko alam kung gusto mo. Willing, panipi. Pagkatapos makinig kay Elder Wang, sinabi ni Chen Lei, Elder, alam mo ba kung mayroon akong anumang mga regalo? Tumawa si Elder Wang at sinabi, natural, kung makakamit mo ang magagandang resulta sa panloob na pintuan sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng 1,000 puntos ng kredito para sa bawat tagumpay, paano pa? Nang marinig ito ni Chen Lei, tumanggo siya. Ang 1,000 credit point na ito ay isa ng nakakagulat na numero, at isa rin itong malaking gantimpala para sa isang bagong disipulong tulad niya. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang orihinal na naisip ni Chen Lei ng anumang paraan upang hayaan ang mga matataas na opisyal ng Tianyanzang na mapansin ang kanyang pag-iral sa lalong madaling panahon, at pumasok sa panloob na mga disipulo at lumahok sa kompetisyon ng panloob na disipulo. Dahil kaya niyang mapagtagumpayan ang lahat ng mga panloob na disipulo, natural na magagawa niya ang isang blockbuster, at makikilala ng mga matataas na opisyal ng Tianyanzang. At ang kanyang pinakalayunin ay ang maging isang direktang disipulo ni Tianyanzang, dahil ang mga direktang disipulo lamang ang kwalipikadong magsanay ng Datu Shenju at Tianyan Shenju sa paglilinang. Si Chen Lei ay naghahanap ng mga pagkakataon, paano siya mapopromote sa inner sect ng napakabilis, hindi niya inaasahan na ang pagkakataon ay maipapadala sa kanya ng maagap. Paanong hindi siya pumayag? Okay, Elder Wang, sumasang-ayon ako. Masayang sumang-ayon si Chen Lei. Okay, hindi ako nagkamali, tapos handa ka nang maghanda. Bukas ay dadalhin kita sa panloob na pintuan upang panuulin ang kompetisyon ng mga disipulo sa panloob na pinto, at dapat na handa kang maglaro. Sa loob karamihan sa mga disipulo ay mga eksperto sa itaas ng 5 palapag ng Emperor Wu. Mas maging maingat kayo at huwag mawala ang mukha ng ating mga ordinaryong alagad. Panipi. Metieg ang sinabi ni Elder Wang Jingfo kay Chen Lei. Tumanggo si Chen Lei at sumang-ayon. Pagkatapos noon, bumalik si Chen Lei sa Qingdian Courtyard No. 1, 4, at pagkatapos ay magsimulang magpahinga. Kung tungkol sa paghahanda, wala talagang dapat ihanda. Siya ay may katiyakan ng tagumpay para sa mga alagad na pumunta sa panloob na pintuan. Kinabukasan, pumunta si Elder Wang Jingfo sa Qingdian Courtyard No. 1, 4,
Sa sandaling ito, halos 100 disipulo sa Qindian Courtyard No. 4 ang dumating upang makita si Chen Lei. Sa buwang ito, ang relasyon ni Chen Lei at ng junior brother ni Qindian No. Ang 4 yards ay medyo maganda. Ang lahat ay nabighani kay Chen Lei noong una, ngunit habang lumilipas ang panahon at nakipag-ugnayan, natuklasan ng lahat na si Chen Lei ay hindi isang taong mahirap pakitunguhan. Ang mga tao, pagkatapos ng higit sa 1 buwan, ay naging pamilyar sa isa't isa. Ngayon, narinig ng mga taong ito na si Chen Lei ay pupunta sa panloob na tarangkahan kasama si Elder Wang Jingfo upang lumahok sa talakayan sa pagitan ng mga disipulo sa loob ng pintuan, at lahat sila ay naging magalang kay Chen Lei. Chen Lei, kailangan nating manalo, ipaalam sa kanila kung gaano tayo kagaling. Oo, ang mga alagad ng panloob na sektang ito ay may pambihirang pananaw sa mga karaniwang araw, at hindi tayo inilalagay sa kanilang mga mata. This time, kailangan natin silang turuan ng leksyon. Habang nanunood ang lahat, malakas nilang sinabi kay Chen Lei, lahat ay naghihintay sa tagumpay at pagbabalik ni Chen Lei. Magkaroon ng kamalayan na ang mga ordinaryong disipulong ito ay hindi gaanong pressured kaysa sa panloob ng mga disipulo sa mga karaniwang araw, at ang lakas ng mga ordinaryong disipulo ay talagang hindi kasing husay ng mga panloob na disipulo. Kadalasan ay maaari lamang nilang pigilan ang kanilang hininga, ngunit sa pagkakataong ito, si Chen Lei ay may lakas na lumahok sa mga disipulo sa loob ng sekta. Kaya naman, ang mga taong ito ay masasabing buo ang tiwala kay Chen Lei. Ngumiti at tumanggaw si Chen Lei, isa-isang binati ang lahat, ngumiti at sumang-ayon sa mga kahilingan ng mga taong ito, at pagkatapos ay sinundan si Elder Wang Jingfo at ilang veteranong ordinaryong disipulo sa isa pang bundok kung saan matatagpuan ang panloob na tarangkahan. Ang bundok kung saan nakatira ang mga panloob na disipulo ay mas mataas kaysa sa Qindian Peak, at ang espiritual na enerhiya ay mas mayaman din ito sa kailaliman ng Chanyanzong. Kinuha ni Elder Wang Jingfo ang ilang mga disipulo sa ilalim ng kanyang sekta. Ang mga disipulong ito ay nakarating na ngayon sa paglilinang ng ikalimang palapag ng Emperor Wu, at karapat-dapat na ma-promote sa panloob na sekta. Sa pagkakataong ito, dinala rin niya sila upang lumahok sa pagtataguyod ng panloob na sekta sa pagtatasa ng mga disipulo. Elder Wang, nandito ka ba? Pinalipad ni Wang Jingfo at ng iba pa ang lumilipad na bangka para sa isang stick ng insenso, at huminto sa harap ng isang malaking gate ng bundok. Sa harap ng tarangkahan ng bundok na ito, isang makinis, parang salamin na bato ang nakatayong 1,000 metro ang taas. Sa bato, 3 higanting karakter na, Qiufeng, ang nakaukit. Ang Chiju Peaks na ito ay ang panloob na gate ng Tianyangzong, at ang Chiju Peaks ay nahahati sa 7 channel. Ang bawat channel ay Ju. Ang bawat channel ay may Master Peak at 3 Master Sub Peak. Masasabing si Qiufeng ng Tianyangzong ang gulugod ng Tianyangzong. Sa Tianyangzong, ang mga ordinaryong disipulo ay ang pundasyon at ang pinakamalaking bilang, habang ang mga panloob na disipulo ay tinatawag na elite, ang bilang ay katamtaman at malakas ang lakas, habang ang mga direktang disipulo ay bihira sa bilang, ngunit ang bawat isa ay isang bihirang henyo. Sa hinaharap, karamihan sa mga pinakamataas na master, elder, pinuno, at maging ang mga Panginoon ng Chanyanzong ay pipiliin mula sa mga direktang disipulo. Siyempre, magkakaroon ng ilan sa mga panloob na disipulo, ngunit ang bilang ay tiyak na hindi kasing husay ng mga direktang disipulo, mayroong maraming mga disipulo. Gayunpaman, sa kabila nito, ang mga haligi ng buong Tianyangzong ay ang mga panloob na disipulong ito. Karamihan sa mga mapanganib na gawain ay natapos ng mga panloob na disipulo. Sa makatuwid, ang mga panloob na disipulo ay lubos na pinahahalagahan, at hindi maiiwasan. May mga nagmamalaki at minamaliit ang mga ordinaryong alagad. Ang mga panloob na disipulo ni Tianyangzong ay nahahati sa 2 uri. Ang isa ay isang kwalipikadong casual na alagad sa paglilinang, at pagkatapos na makapasa sa pagtatasa, siya ay nagiging isang panloob na disipulo, at ang isa ay dapat na direktang pumasa sa pagtatasa sa panloob na pinto at pumasok sa panloob na alagad ng pinto. Sa 2 uri ng mga disipulong ito, ang mga na-promote mula sa ordinaryong mga disipulo tungo sa panloob na mga disipulo, para sa mga ordinaryong disipulo ay mayroon pa ring pakiramdam ng insenso, at ang relasyon sa pagitan nila ay medyo maganda,
ngunit ang uri na direktang nagiging panloob ng mga disipulo isang grupo ng ang mga tao ay may kanilang mga pananaw sa itaas, at sila ay lubos na minamaliit ang mga ordinaryong disipulo. Sa panloob na pintuan, ang labanan sa pagitan ng dalawang paksayon ay mabangis din, at ang mga salungatan ay nangyayari paminsan-minsan. At ang senior level ng Tianyanzang, para sa ganitong bagay, binubuksan nila ang isang mata at ipinipikit ang isang mata. Sa sekta, kung si hituan at swerte ang kasama, hindi maiiwasan na sila ay maging masyadong komportable at mawala ang kanilang fighting spirit. Ang dalawang paksayon ay naglalaban-laban, pinapanatili ang relasyon ng isa't isa at ang espiritu ng pagpatay, na kung saan, ay napakabuti. Siyempre, ang ganitong uri ng pakikibaka at tunggalian, ang mga matataas na opisyal ng Tianyanzang, ay sadyang kinokontrol ito sa loob ng isang tiyak na saklaw, iyon ay, walang sinuman ang maaaring mamatay, kung hindi, ang dalawang panig ay lalaban ng pabalik-balik, at sa huli ay hamina. Ang sariling lakas ni Yanzang ay labis na mawawala. Elder Wang, nandito ka ba? Sa ibaba ng Kiju Peak, isang alagad na naka-duty ang masiglang bumati kay Wang Jingfo at sa iba pa. Changshan, ikaw na, turn mo na bang mag-duty ngayon? Nang makita ang masigla at malinis na disipulo na lumilipad, tumango si Elder Wang ng may malaking kasiyahan. Li Changshan, ito ang pagmamalaki ng kanilang mga ordinaryong alagad. Mula sa mga ordinaryong disipulo, pumasa sila sa pagtatasa at tuwirang naging mga panloob na disipulo, at sa mga panloob na disipulo, napakataas din ng ranggo, at maganda ang kanilang lakas. Bukod dito, itong si Li Changshan ay mapagpakumbaba, maamo at hindi nakakalimutan ang kanyang pinagmulan. Hindi niya minamaliit ang mga ordinaryong alagad dahil naging inner disciple siya. Sa halip, ipinagtanggol niya ang interes ng mga ordinaryong estudyante saan man. Masasabing si Elder Wang ang pinakamayabang na disipulo. Nakita ko si Senior Brother Changshan. Ang mga disipulong sumunod kay Elder Wang ay yumukod din ng kanilang mga kamay at sinabi kay Li Changshan. Tumango si Li Changshan, na may magiliw at magiliw na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing isa-isa, Ji Junior Brother, Wu Junior Brother, Chen Junior Brother, nandito kayong lahat, okay, ang lakas ninyo ay bumuti. Sa pagkakataong ito, eto pumasa sa pagtatasa sa inner door. Panipi. Sina Ji Yuan, Wu Guangming, at Chen Feng ay tumango at sinabing, oo, kapatid na Changshan, sa pagkakataong ito, tiyak na makakapasa tayo sa pagtatasa sa loob ng gate. Mangyaring tingnan kung dumating ka. Sinabi ni Li Changshan, walang problema, nasa parehong antas tayo ng mga ordinaryong disipulo, kaya syempre kailangan nating maging mas sumusuporta. Pagkatapos, tumalikod si Li Changshan, tumingin kay Chen Lei, at sinabing, kung pag-uusapan, napakaharap ng junior brother na ito. Ito ba ang bagong maliit na junior brother? Tumawa si Elder Wang at sinabing, oo, Changshan, ipapakilala kita sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Chen Lei. Siya ang unang tao sa sesyon na ito mula sa mga ordinaryong disipulo ni Zhong Yubi. Dadalhin ko sa loob gate. Insight at insight, kung may pagkakataon ka, hayaan siyang umakyat sa entablado at makipagkumpetensya para sa ilang laro. Chen Lei, ito ay ikaw Senior Brother Li Changshan. Panipi. Iniangat ni Chen Lei ang kanyang mga kamay at sinabing, nakita ko si Senior Brother Li. Ibinaba din ni Li Changshan ang kanyang mga kamay at sinabing, Little Junior Brother, maaari mong makuha ang unang pwesto sa mga ordinaryong disipulo, buwan-buwan. Ito ay nagpapakita na ang iyong lakas ay hindi pangkaraniwan. Sana sa pagkakataong ito, makakamit mo ang magagandang resulta. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, salamat Senior Brother para sa papuri, gagawin ko ang aking makakaya. Sinabi ni Li Changshan, okay, huwag masyadong magsalita, dadalhin kita ngayon sa inner gate. Tumango si Elder Wang Jingfo at sinabing, okay, maaari kang manguna. Sinabi ni Li Changshan, sumama ka sa akin. Pagkatapos, bago sumulong, si Chen Lei at ang iba pa ay sinundan ng malapitan si Li Changshan. Sa halos isang kapat ng isang oras, nakarating sila sa tuktok ng bundok. Ang bundok na ito ay pinatag at isang malaking martial arts field ang itinayo. Sa oras na ito, maraming mga alagad ang nakikipagkompetensya sa arena paminsan-minsan ay may mga alon ng alulong, at may mga alon ng palakpakan.
Sa sandaling ito, ilang elder ang biglang lumingon at tumingin sa direksyon kung nasaan si Elder Wang Jingfu. Naku, nandito na naman itong matandang Wang ngayong taon. Hindi ko alam kung anong uri ng mga baluktot na melon at jujube ang gusto kong punan ng Kijupik ngayong taon. Matigas na sabi ng isang matanda na may dilaw na balbas at maikli ang mukha, na may pangit na hitsura. Sabi ko Elder Bai, hindi mo masyadong masasaktan ang iyong mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang Elder Wang na ito ay isa ring bayani ng aking Tian Yanzang. Alam mo, pinamahalaan niya ang mga ordinaryong disipulong ito sa loob ng maraming dekada, nang walang kredito at pagsusumikap. Mula sa panipi, umiling ang isang matanda at sinabi sa isang matanda na may maikling mukha na may dilaw na balbas. Ang maikling mukha na matanda na may dilaw na balbas ay tinawag na Bai Niu. Siya ang deputy head ng ikalimang peak ng Kijupik. Siya ay mabangis. Gayunpaman, ginamit niya ang paglilinang. Wey, hindi masama. Ngayon, ang paglilinang ng Woody 9th floor. Sa katunayan, lahat ng maaaring maging peak master at deputy peak master ng Kijupik ay ang lahat ng cultivation ng 9th floor of Woody. Ang puting latian na ito ay ipinanganak sa White Elephant Sect. Ang kanyang cultivation suit ay umabot na sa unang antas ng ika-9 na antas ni Emperor Wu. Nasa tuktok na siya ng langit. Naubos na ang potensyal nito. Gaano man ginagawa ang cultivation, hinding-hindi magiging posible na makapasok sa Intermediate Emperor Wu. Sa makatuwid, ang Shirenuma na ito ay hindi na nakatutok sa cultivation training, kundi sa lakas. Ang pinakadakilang hiling niya ay ang isang araw ay maging peak master ng ikalimang peak ng Kijupik. Alisin ang mga pang-abay sa aking sarili. Ngayong taon, ang kanilang White Elephant Sect ay gumawa ng isang walang katulad na henyo na puting fan painting. Ang puting fan painting ay naging isang kandidato para sa direktang discipleship. Sa loob ng ilang buwan, ang peak masters ng siyam na pangunahing peak ay aabandonahin ng mga kaugalian at personal na tatanggap ng mga alagad. Ang puting fan painting na ito ay malamang na bumisita sa pinto ng isang tiyak na unang upuan. Sa kasong ito, maaari din siyang mahawakan. At ang puting latian na ito ay medyo mayabang, para sa malakas, ngunit para sa mahina, gusto niyang yarokan hanggang mamatay. Noon pa man ay minamaliit niya ang mga ordinaryong disipulo, at kinasusuklaman pa niya ang nakatatandang Wang Jingfu na namamahala sa mga ordinaryong disipulo. Sa inner sect, mayroong ilang mga deputy peak masters tulad ni Bai Niu, na masasabing magkapareho sa amoy. Ang kanilang pilosopiya ay sa Tian Yanzang, ang mga ordinaryong disipulong ito ay hindi na kailangan, at hindi sila makapaghintay na gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan. Lahat sila ay itinalaga sa mga panloob na disipulong ito. Siyempre, sa panloob na gate, sa iba pang mga taluktok, mayroon ding ilang mga may-ari ng rurok. Mayroon silang iba't ibang mga ideya mula sa Shirenuma at iba pa. Naniniwala sila na ang bawat isa sa iisang angkan ay hindi dapat magkaiba at magmahalan, iba, para maipakita nila ang malawak na pag-iisip ng sobrang sekta. Kaya lang, sa pagitan ng mga pitmasters ng dalawang paksayon, halos pantay ang lakas, ni hindi kayang talunin ang isang mislan na balanse lamang ang maaaring mapanatili. Sa oras na ito, ang elder na tumulong kay Elder Wang na magsalita ay ang ikatlong deputy pitmaster, at nakipag-away kay Bai Maro. Matapos marinig ang sinabi ng Vice Peak Master, tumikim si Bai Niu at sinabing, "Matanda Wen, hindi ko minamaliit si Wang Jingfu. Talagang nakakahiya para sa kanya na pumunta dito sa sarili niyang pagkukusa. I think I'm afraid the disciples recommended this time wala sa kanila ang pumasa sa assessment." Panipi. Si Wen Jingshi, ang ikatlong deputy peak master, ay nakinig at umiling at nagsabi, "Sa palagay ko ay hindi na kailangan." Sa pagkakataong ito, si Elder Wang ay maaaring makakita ng magagandang panla. Makakahanap siya ng magagandang binhi at pangarap. Malamig na sumangot si Bai Niu at umiling, hindi naniniwalang mairerekomenda ni Wang Jingfu ang gayong magandang panla. Napatingin si Bai Niu kay Wang Jingfu. Sa mga nagdaang taon, sa mga alagad na na-promote mula sa panlabas na sekta, wala ni isa sa kanila ang may anumang pag-asa, isa lamang si Li Changshan. Mabuti pa ito, ngunit kung ikukumpara sa kanyang mga ipinagmamalaking disipulo, ito ay isang malaking pagkakaiba. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na hindi inilagay ni Bai Zhuo si Wang Jingfu sa kanyang mga mata.
Sa oras na ito, naglakad na rito sina Elder Wang Jingfo at Chen Lei at iba pa. Elder Wen, Elder Bai, Elder Qi, nagkita tayong muli. Pumunta si Elder Wang Jingfo sa harapan ng mga elder at lumingon sa mga elder, at binati ang mga elder. Kumusta Elder Wang? Sa mga matatanda, may mga tao rin na tumayo ng sunod-sunod at nagbigay galang kay Kuya Wang. Ilang matatanda ang sumangot ng malamig, hindi pa banggitin ang pagtayo, at hindi man lang itinaas ang kanilang mga talukap. Halimbawa, si Elder Bei Maobei at iba pang Elder Fang ay hindi kumilos. Hindi rin nagalit si Elder Wang Jingfu. Ang ganitong bagay ay halos lahat ng oras ay nakatagpo, at matagal ko na itong nakasanayan. Gayunpaman, nang makita ang kabastusan ng ilang matatanda tulad ni Bai Niu, at ilang ordinaryong disipulo, lihim silang nagalit. Kakaibang kumislap ang mga mata ni Chen Lei, ngunit hindi siya gaanong nasabi, ang mga elder na ito ay hindi nagkakasundo kay Elder Wang. Tungkol dito, wala pang sinabi si Chen Lei sa ngayon. Hindi niya naiintindihan ng ilang tao at bagay sa Tianyanzang sa unang pagkakataon. Hindi nararapat na magsabi ng higit pa. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay lihim na pagmasdan. Elder Wang, halika at maupo rito. Ito ba ang ilan sa mga henyo na pinili mo ngayon? Sila ay talagang isang uri ng talento. Naniniwala ako na dapat nilang maipasa ang pagtatasa mula sa panloob na pintuan. Tumawa si Elder Wen Jingshi at sinabi kay Elder Wang. Ngumiti din si Elder Wang Jingfu. Siya at ang matanda sa Wen Jingshi na ito ay matandang magkaibigan din. Tuwing pupunta sila sa panloob na tarangkahan, sila ay malugod na tinatanggap ni Elder Wen. Sa oras na ito, si Elder Wang Jingfo ay lumapit kay Elder Wen at naupo, habang si Chen Lei at ang iba ay nakatayo sa likod ni Elder Wang. Anong klaseng talent? I think they are all rubus. Ang mga tatsulok na mata ni White Marsh ay tumingin kay Chen Lei at sa iba pa, at sinabing walang pakialam. White Wintermelon, wala kang masyadong sinasabi, walang tinatrato kang tanga. Sumulyap si Elder Wang Jingfo kay Bai Niu at sinabing tit for tat. Ang nakatatandang Beimaru na ito ay maikli, mataba, at talagang mukhang isang malaking wax gourd. Tinatawag ito ng ilang matatanda na puting wax gourd sa lupa. Kaya lang, hindi maraming tao ang nang-ahas na banggitin itong Shiranuma Elder. Gayunpaman, hindi kasama rito si Elder Wang Jingfo. Sina Elder Wang at Bai Niu, masasabing nag-aaway sila. Pagkatapos nilang magkita, wala nang hindi samakaw sa kanila. Si Bai Niu ay tinawag ni Elder Wang sa harap ng maraming tao. Galit ang kanyang mukha at itinuro niya si Elder Wang at sinabing, Wang Jingfo, bakit hindi ka pa rin kumbinsido? This time, gusto kong makita. Ano ang talento ng mga alagad na pinili mo? Maglakas loob ka bang ikumpara ang iyong mga alagad sa akin? Panipi. Sinabi ni Wang Jingfo tit for tat, bakit hindi ka maglakas loob? Ngayon ay naglakas loob akong pumunta rito. Siyempre gusto kong makipagkumpetensya ang mga estudyante ko sa iyong mga estudyante. Ano ito, gawin muna, o maghintay ng ilang sandali. Panipi. Ano pang hinihintay mo? Ikumpara mo na, libre na, tigilan mo na ako. Nang bumagsak ang boses ni Elder Shiranuma, agad na huminto ang isang disipulong nakikipagkumpetensya sa malapit na ring. Sa sandaling makita siya ng kanyang kalaban na huminto, tumigil siya sa pag-atake. Sa halip, umatras siya at natalo. Tumayo sa mga kamay. Kickmaster, ano ang order mo? Sinulyapan ni Bai Chu si Bai Niu, pagkatapos ay tinanong siya na nakikipaglaban siya ng matindi sa kanyang kalaban, at bigla siyang hiniling na huminto, na ikanalito niya at iniisip kung ano ang nangyari. Ang puting chief na ito ay ipinanganak din sa White Elephant Sect. Sa kasalukuyan, sinasamba niya ang kultibasyon ng sekta ng Bai Niu, at siya ay itinuturing na isa sa mga ipinagmamalaking disipulo ni Bai Niu. Sinabi ni Elder Bish Xiaobai, huwag ikumpara sa kapwa estudyante. Dinala ni Elder Wang ang isang disipulo dito. Turuan mo muna itong ordinaryong alagad at sabihin sa kanya kung ilang pusa ang mayroon ka. Tumingin si Bai Chu sa mga elder sa paligid niya, at nalaman na ang mga elder na ito ay tahimik na sumang-ayon sa mga salita ni Bai Maru, at sinabing, Pickmaster, ito ay walang problema. Hindi ko alam kung sinong alagad ang darating. Ikumpara mo sa akin, panipi. Pagkatapos magsalita,
Tumingin si Bai Chu sa mga tao sa likod ni Elder Wang Jingfo, naramdaman ang lakas ng mga taong ito, at nakaramdam ng tiwala sa kanyang puso. Sa kanyang pangunawa, ang pinakamakapangyarihan sa mga ordinaryong disipulong ito ay ang pagtatanim lamang ng ikalimang palapag ng Emperor Wu, masasabing vulnerable dito ang ganoong uri ng paglilinang. Dapat mong malaman na ang kanyang kasalukuyang cultivation status ay umabot na sa ika-6 na palapag ng Emperor Wu. Ang ganoong antas ng paglilinang ay madaling durugan ang ilang iba pang mga disipulo. Tumingin si Elder Wang Jingfo kay Chen Lei sa oras na ito, at sinabi kay Chen Lei, "Paano, sigurado ka ba?" Tumango si Chen Lei at sinabing, "Walang problema." Sinabi ni Elder Wang Jingfo, "Iyan na, Chen Lei, pupunta ka at bugbugin mo ako ng walang awa, at paglaruan ang prestihiyo ng ating mga ordinaryong disipulo. Hanggat hindi mo kayang pumatay ng tao, ang iba ay nasa iyo." Panipi. Sinabi ni Chen Lei, "Oo." Ang mga salita ni Wang Jingfo, nang walang kaunting pagtatago, malinaw na naririnig ng lahat ng matatandang naroroon, at halos baluktot ang ilong ni Bai Niu. Nakikinig sa kahulugan ni Wang Jingfo, mukhang nanalo ang lalaking ito na nagngangalang Chen Lei. "White Sheep, bigyan mo ako ng isang mahalagang aral upang turuan ang taong ito. Huwag maging magalang, ngunit ipaalam din sa mga ordinaryong alagad na ito ang mga patakaran." Sabi ni Elder Bai Mao sa malakas na boses, at sabay tingin kay Chen Lei ng mariin. Sa mata ni Elder Bai Mao, itong si Chen Lei ay walang iba kundi isang martial artist na nag-cultivate sa unang palapag ng Emperor Wu. Siya ay hindi nangangahulugang isang white sheep na kalaban. "Teka, Chen Lei." Biglang gumalaw ang puso ni Elder Shirinuma at may naalala. Naalala niya na minsang binanggit ni Bai Fanhua ang isang lalaking nagngangalang Chen Lei sa kanya. Pinawi ng taong ito ang espiritu ni Bai Yuhei, ang anak ng White Elephant Sect Master. Hindi kaya ito ang lalaking nasa harap niya? Magkapareho sila ng pangalan at apelyido, at lahat sila ay nagmula sa mga ordinaryong disipulo. Hindi dapat magkaroon ng ganoong pagkakataon sa mundong ito. Itong Chen Lei dapat ay si Chen Lei. Sa pag-iisip nito, biglang nagpakita si Elder Bai Mao ng intensyong pumatay at tumingin kay Chen Lei. Napagtanto na si Bai Yuhei ay kanyang pamangkin. Sa pagkakataong ito ay maayos na niyang naipasok si Tian Yanzang. Hanggat nakapasok siya sa Tian Yanzang, kahit isang ordinaryong disipulo lang, kaya niyang gawing makini si Bai Yuhei. Maging isang panloob na disipulo. Gayunpaman, dahil kay Chen Lei, ang martial arts spirit ni Bai Yuhei ay inalis, at aabutin ng hindi bababa sa ilang dekada bago makumplito ang kanyang cultivation. Sa oras na iyon, malamig ang araw, at namiss niyang pumasok sa Tianyanzong. Opportunity, masasabing wala siyang relasyon ni Tianyanzang sa buhay niya. Sa tuwing naiisip niya ito, ayaw ni Bai Maro sa mga ugat ng kanyang mga ngipin at gustong durugan ang katawan ni Chen Lei. Kaya lang, sa panahong ito, masyadong abala si Bai Maro para harapin ang bagay na ito. Noong una ay gusto niyang hanapin ang problema ni Chen Lei pagkatapos niyang maging abala sa panahong ito. Ang hindi niya inaasahan ay si Chen Lei talaga ang nagkusa, dalhin ito sa iyong pintuan. May kislap ng masamang liwanag sa mga mata ni Bai Maro, at lihim niyang ipinadala ang kanyang boses kay Bai Chu. "Bai Chu, hinihiling ko sa iyo na ganap na alisin itong Chen Lei para sa akin. Hanggat hindi mo siya papatayin, mas malala ang pinsala, mas mabuti." Panipi. Nasa ring si Chief Bai at narinig ang boses ni Bai Zuo. Natigilan siya sandali, at pagkatapos ay kumandat siya kay Bai Zuo upang ipakita ang kanyang pangunawa. "Chen Lei, umakyat ka at makipag-usap kay Bai Tuo, para makita nila ang lakas ng ating mga ordinaryong disipulo." Inutusan ni Elder Wang Jingfo si Chen Lei. Tumango si Chen Lei, tumalon sa ring at tumingin sa puting chips. Sa mga mata ni Bai Chuo, isang mabangis na ekspresyon ang kumislap, direktang sinisira ang kanyang martial soul, at mabilis na sumugod kay Chen Lei. Ang White Sheep Martial Spirit ay isang malaking puting unggoy na may puting katawan sa kabuuan. Siya ay mabangis at hindi kapani-paniwalang mabilis, kasing bilis ng kidlat, at bumaril siya sa isang kisap mata. Ramdam ni Chen Lei ang mabangis na aura na dala ng puting chip na suntok, at malamig siyang umuso at sumuntok. Boom! Sa suntok ni Chen Lei,
hindi mabilang na mga ron ang lumipad sa liwanag ng kamao, na nagiging isang malaking pinagmumulan ng liwanag, tulad ng isang maliwanag na araw, direktang sumasabog sa lumulukso na martial soul ng puting unggoy. Saglit, ang martial spirit ng isang dakilang puting unggoy ay nagbuga ng malungkot. Sumigaw, at pagkatapos ay sumabog sa mga pira-pirasong langit. Pagkatapos noon, hindi nabawasan ang suntok ni Chenlei, at ang suntok niya ay parang sinag ng liwanag, at tumama ito sa dibdib ng puting chip. Dati, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga puting notoklap ay direktang lumipad, bumubula ng isang malaking bibig ng dugo sa hangin, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa ilalim ng singsing at nahimatay. Ang White Chip Martial Arts Spirit ay direktang pinalo sa pamamagitan ng kamao ni Chenlei, at tuluyang nabasag. Aabutin ng hindi bababa sa ilang dekada upang maibalik ang orihinal na kasanayan sa paglilinang. Hindi inaasahan ni Bai Niu na ang puting chip ay hindi makayanan ang anumang galaw sa harap ni Chenlei. Ang martial spirit ay inalis, at ang tao ay itinapon mula sa ring. Ang kanyang mga mata ay biglang namula sa dugo, ang kanyang mukha ay nakakatakot, at tila may pinipili. Chenlei, masyado kang malupit, magkaklase ka, at talagang nilalaro mo itong makamandag na kamay. Ayon sa mga alituntunin ng pintuan, ang paglilinang ay dapat na alisin at paalisan sa sekta. Ang tinig ng negatibong pagsubok ni Elder Baimao ay umalangaw sa mga manunood, at gusto niyang alisin agad si Chenlei. Kuya Bai, medyo huli na ang sinabi mo, normal na talakayan lang ito. Hindi siya kasing galing ng iba at naiwan. Anong masasabi mo? Napaka-irrational mo, wala talagang sense. Tama, panipi. Ang boses ni Elder Wang Jingfo ay tumunog at agad na sumagot. Wang Jingfo, ayaw mo bang protektahan ang mamamatay tao na ito? Direktang itinuro ni Bai Niu si Chenlei, galit na sumisigaw. Direktang tinukoy si Chenlei bilang isang mamamatay tao. Pagpatay, biro, anong klaseng mamamatay tao si Chenlei? Siya ang aking bayani sa Qingyanfeng. Kung hindi mo kayang matalo, huwag kang maglaro. Talagang nakakahiyang magsalita ng mga walang hiyang salita. Maraming matatanda, ano sa palagay mo? Biglang kumislap ang tatsulok na mga mata ni Elder Baimarsh, at tinanong niya ang ilang Pickmasters. Ang ilan sa mga Pickmaster na ito ay nasa panig ni White Marsh, habang ang iba ay nasa panig ni Wang Jingfo. Nauwi sa walang kabuluhan ang pagtatalo. Sa katunayan, matagal na itong inasahan ni Elder Wang Jingfo. Ang ganitong uri ng bagay ay walang anumang resulta, at si Chenlei ay hindi mapaparusahan. Sobrang sama talaga ng dahilan kung bakit hinahanap ni Shirenuma ang oras na ito, tulad ng mga ganitong bagay na nagpupunas ng mga kalaban sa kompetisyon. Sa Tianyanzang, masyadong maraming nangyayari, hanggat hindi ka mamatay sa lugar, pagkatapos ay ikaw, sila ang magpapabaril nito. Sa kasong ito, walang mangyayari. Ang puting chip na ito ay ginamit upang maalis ang tatlong ordinaryong disipulo na lumahok sa pagtatasa. Noong panahong iyon, gusto rin ni Wang Jingfo na pumatay ng mga tao sa galit, ngunit sa huli, buti na lang hindi ganoon ang ginawa ng White Chip. Kaya, ang ganitong uri ng demanda, kahit na ito ay nasa harap ng pinuno, hindi natatakot si Wang Jingfo. Sa huli, nabigo ang akusasyon ni Shirenuma. Ang galit ay naging sanhi ng pagkadilim ng kanyang mukha. Ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakadikit, at usok mula sa tuktok ng kanyang ulo. Okay, sa pagkakataong ito ay nanalo si Chenlei, ngunit maglakas loob na magpatuloy na tanggapin ang hamon. Kinagat ni Bai Niu ang kanyang mga ngipin at tinanong si Wang Jingfo. Tumingin si Wang Jingfo kay Chenlei at tinanong ang kahulugan ni Chenlei. Direktang tumango si Chenlei sa arena. Hindi siya gumugol ng maraming pagsisikap sa pagharap sa mga puting chips, galit. Ngayon ang kanyang cultivation ay na maaari niyang ganap na makipagkumpetensya sa ika-8 antas ng peak power ni Emperor Wu, at harapin ang ganitong uri ng Wudi na ika-6 at ika-7. Ang tao sa layer na ito ay maaaring sirain sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Nang makitang may lakas pa rin si Chenlei na lumaban muli, tumingin si Wang Jingfo kay Bai Zuo at sinabing, "Oo, Elder Bai, maaari kang magpadala muli ng isang taong hamunin, ngunit kung matatalo ka sa pagkakataong ito, huwag kang gagawa ng anuman, dahilan, naglaro ako ng malikot." Panipi. Sinabi ni White Marsh,
Okay, ngunit sana ay maalis na si Chen Lei sa panahong iyon, at hindi ka masama ang pakiramdam. Napatingin si Wang Jingfo kay Bai Zuo at sinabing, walang problema, sana ay magkaroon ka ng ganitong kakayahan. Matalim na tiningnan ni Bai Niu si Wang Jingfo, inikat ang kanyang ulo, at direktang pinili ang kanyang mga disipulo para harapin si Chen Lei. Du Chance, nandito ka para maglaro, hindi mo kailangang hawakan ang iyong mga kamay. Tuluyan kong tatanggalin si Chen Lei at iiwan ko siya sa kanyang buhay. Agad na utos ni Bai Niu sa isang disipulo sa likuran niya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pa ng palihim na mag-transmit, kaya diretsyo na niyang inutusan ito. Makikita kung hanggang saan ang pagkamuhi ni Chen Lei kay Chen Lei, maging ang ilan sa mukha. Hindi niya gustong gawin iyon. Masasabing ganap na unit ni Bai Niu ang kanyang mukha kay Wang Jingfo sa paggawa nito. Namutla ang mukha ni Wang Jingfo matapos marinig ang mayayabang na tagubilin ni Bai Niu. Natural, narinig din ni Chen Lei ang mga tagubilin ni Bai Niu, at ang kanyang mukha ay naging sobrang malupit din. Sinira ng bagay ang reputasyon ni Tian Yanzang. Dapat mong malaman na sa anumang sekta, ang mga matatanda ay hindi nang ahas na hayagan na makitungo sa mga alagad. Kung may kumalat na ganyan, sino pa ang maglalakas loob na sumamba sa ganoong sekta? Lamang, sa pagkakataong ito si Bai Maro ay handang sumuko, at nang ahas na magbigay ng ganoong utos. Matapos pakinggan ang mga salita ni Elder Bai Mao, sinabi ni Du Chan sa malalim na boses, huwag kang mag-alala, Elder, susundin ko ang iyong mga tagubilin at tuturuan ko si Chen Lei ng isang malupit na aral at hahayaan siyang maalala iyon. Ang pagtatanim ng Du Chance na ito, sa ikapitong palapag ng Emperor Wu, ay mas mahusay kaysa sa puting chip. Masasabing isa ito sa mga ipinagmamalaking alagad ni Bai Mao, at mas nakakuha ng atensyon kaysa sa mga puting chips. Niyugyug ni Du Chance ang kanyang katawan at nagpakita sa harap ni Chen Lei isang pares ng singkit na mataang bumungad sa malamig na liwanag, tulad ng isang matalim na kutsilyo na may hawak kay Chen Lei. Chen Lei, kung hindi ka lumaban, maaari pa rin kitang bigyan ng masaya, kung hindi, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi masaya o hindi kasing ganda ng kamatayan. Sabi ni Du Chance kay Chen Lei sa malamig na boses. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kung gusto mong gawin ito, dumiretso ka lang at magsabi ng malalaking salita. Sa totoo lang, nagkamali ka pagdating sa ring ngayon. Kung bababa ka ngayon, may oras ka pa, kung hindi ay magsisimula ka alam ko, kung ano ang panghihinayang. Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Du Chance, tit for tat. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, lumungkot ang mukha ni Du Chance, at sinabi niya, mukhang nag-iiho ka at hindi kumakain ng masarap na alak. Kung ganoon, huwag mong sisihin ang young master na ito sa pagiging walang malasakit. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang iniisip ni Du Chance, at sa likod niya, may lumitaw na espada ng martial arts na naglalabas ng makulay na liwanag. Ang martial arts soul ng martial arts sword na ito, na tinatawag na 5-element magic sword, ay may walang katapusang kapangyarihan. Natural na mararamdaman ni Chen Lei kung gaano kalupit ang spirit sword ni Du Chance. Sa spirit sword na ito, hindi mabilang ang mga hiyawan ng masasamang espiritu. Hindi ko talaga alam ang 5 elementong ito. Ang Holy Martial Soul Sword ay nakagawa ng maraming pagpatay sa mga kamay ni Du Chance. Bumaba ang ekspresyon ni Chen Lei. Ang 5 elementong Divine Sword Martial Soul na ito ay masasabing isang napakabihirang martial soul. Gayunpaman, sa mga kamay ni Du Chance, ito ay naging isang kaluluwa ng demonyo at naging isang espada ng demonyo. Sa kabila nito, ang kapangyarihan ng martial arts ng 5 elementong banal na espadang ito ay mabilis na tumaas, nawala ang orihinal nitong ugali at naging madyugo at malupit. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Du Chance ay dumudugo din, at isang panunuyaang lumitaw sa kanyang mukha, at marahas niyang sinabi kay Chen Lei, mamatay ka. Pagkatapos magsalita, dinurog ni Du Chance ang Divine Sword Spirit at malakas na nilasla si Chen Lei. Malamig na sumungot si Chen Lei, kinuyam ang kanyang mga kamao, at muling sumuntok. Dumating ang kamao, naputol ang espada, at lumipad ang tao. Sa hindi kapani-paniwalang mga mata ni Du Chance, halos lahat ng buto ng kanyang katawan ay nabasag sa suntok na ito. Para naman sa 5-element soul sword,
Ang suntok ni Chen Lei ay durog at tuluyang nawasak. Ang nakamamatay na Magic Sword Martial Soul na ito ay tuluyang nawasak ni Chen Lei. Alam mo, ang suntok ni Chen Lei ay kombinasyon ng lahat ng insight na nakuha niya sa Tibetan Scripture Pavilion sa loob ng mahabang panahon, at halos lahat ng pagsasanay na alam niya ay isinama sa suntok na ito. Parang simple lang. Isang suntok, ngunit naglalaman ito ng ilan sa totoong kahulugan ng Grand Dao, at ito ay napakalakas. Nang makita na si Du Chance ay naduraj din sa suntok ni Chen Lei, tumayo si Elder Baimao mula sa kanyang upuan, tila isang halimaw na pumipili ng mga makakain, halos sumugod siya sa ring, at personal na pinatay si Chen Lei. Kaya lang, si Elder Shirenwa ay mayroon pa ring kaunting dahilan, alam na ito ay ganap na imposible. Kung ang ganitong uri ng bagay ay ginawa sa buong pananaw, kung gayon ang kanyang posisyon bilang isang matanda ay maaaring hindi magagarantiyahan sa unang pagkakataon. Elder Bai, ito ba ang iyong henyong disipulo sa tuktok? Ito ay masyadong mahina, hindi man lang ako makatama. Ito ay mapurol at nakakainip. Nakatayo sa singsing, patuloy na umiling si Chen Lei, tumingin kay Elder Baimao, at sinabing may pagkadismaya. Ang mga salita ni Chen Lei ay tila nagngangalit na apoy, at direkta niyang pinasabog ang init ng ulo ni Baimao. Chen Lei, wala ka dito kung nakamura ka, at benta ka pa. Ngayon, kung hindi kita aalagaan, hindi ako magiging tao. Mabangis na sabi ni Elder Baimao. Narinig ito ni Chen Lei, na may hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, Elder Bai, bakit ka mag-abala sa sobrang init ng ulo? Hindi mo kayang pakisamahan ang iyong sarili, tila ngayon, ikaw ay nakatadhana na maging isang hayop. Panipi. Narinig ni Elder Baimao ang sinabi ni Chen Lei, halos mabaliw ang kanyang galit, at sinabi, Chen Lei, sa tingin ko hinahanap mo ang kamatayan. Sa kasong ito, hindi na ako magiging magalang, Bai Yuan, bigyan mo ako sa pagkakataong ito. Gusto kong durugan mo ang lahat ng buto ng katawan ni Chen Lei, kaya mo ba? Panipi. Isang martial artist ang humakbang at sinabi kay Elder Shirenuma, oo, ganap na dudurugin ng disipulo ang lahat ng kanyang mga buto ng paisa-isa ayon sa mga tagubili ng Elder. Ang pangalan ng martial artist ay Bai Yuan, ang kanyang mga mata ay parang malamig na kuryente, at tinitingnan niya si Chen Lei na parang nakatingin sa biktima na kakatayin. Bai Yuan, walang kahihiyang hinayaan mong kumilos si Bai Yuan. Sinong alagad si Bai Yuan? Ito ay ganap na hindi patas. May karapatan tayong tumanggi. Sa oras na ito, si Elder Wang Jingfo ay nababalisa at agad na tumayo at nagsalita ng malakas. Pagkatapos nito, malakas na sinabi ni Elder Wang Jingfo kay Chen Lei, Chen Lei, maaari ka nang bumaba. Ang ganitong uri ng kompetisyon ay ganap na hindi patas, hindi namin maaaring ihambing. Bakit, natatakot? Si Elder Baimao ay nagpakita ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi kay Elder Wang Jingfo. Malamig na sinabi ni Wang Jingfo, hindi ito takot, ngunit hindi ito kailangan. Ano ang cultivation ni Bai Yuan at ano ang cultivation ni Chen Lei? Hayaan silang makipagkumpetensya, sa tingin ko puro murder ka. Ngumisi si Shirenuma, at nagsabi, natatakot ako kung natatakot ako. If I dare not compare, I just say, what do you do for various reasons? Sa oras na ito, tumalon na si Bai Yuan sa ring at hinarangan ang daanan ni Chen Lei. Kahit sumuko si Chen Lei, hindi niya hahayaang madaling makaalis si Chen Lei sa ring. Tumingin si Chen Lei kay Bai Yuan sa kanyang harapan, alam niya kung bakit pinipigilan siya ni Elder Wang Jingfo na gawin ang anumang bagay kay Bai Yuan. Ang Bai Yuan na ito ay talagang isang martial artist sa ikawalong palapag ng Emperor Wu. Ang ganitong mga martial artist ay umiiral sa panloob na tarangkahan ng Tianyanzang sa mga alagad, lahat sila ay itinuturing na pinakamataas na buhay. Para sa kasalukuyang cultivation ni Chen Lei, ito ay ang unang palapag lamang ng Emperor Wu. Mayroong isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kakaiba na pumayag si Elder Wang Jingfo. Chen Lei, pwede kang pumunta kung gusto mo. Aalisin ko ang paglilinang at ililigtas ko sa iyo ang aking buhay. Malamig na tiningnan ni Bai Yuan si Chen Lei sa ring, at malamig na sinabi. Malamig na ngumiti si Chen Lei, at pagkatapos ay kinausap si Elder Wang Jingfo at sinabing, Elder Wang,
sumasang-ayon akong makipaglaban ng patas kay Bai Yuan. Baliw ka, huwag kang ang magulo. Biglang nabalisa si Elder Wang Jingfo at sinabi kay Chen Lei. Sa oras na ito, mahinang ngumiti si Elder Bai Mao, at sinabing, Bai Yuan, dahil pumayag si Chen Lei na makipag-usap sa iyo, ano ang ginagawa mong tulala at huwag mo nang gawin pa. Sa oras na ito, direktang hinimok ni Bai Maru si Bai Yuan na patayin muna ang bagay na ito, sa takot na pagsisihan ito ni Chen Lei. Nakangiting tumawa si Bai Yuan matapos marinig ang mga salita ni Bai Zuo, at sinabing, Chen Lei, ito ang sarili mong kamatayan. Hindi mo ako masisisi. Pagkatapos magsalita, dinurog ni Bai Yuan ang kanyang martial soul at marahas na inatake si Chen Lei. Tumingin si Chen Lei kay Bai Yuan na hindi na makapaghintay na umatake, at sinabing may mahabang sipol, Bai Yuan, hindi pa kita nakitang napakabilis na mamatay, halika na. Pagkatapos magsalita, si Chen Lei ay naging isang banal na katawan ng espada. Ang liwanag ng espada ay agad na nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Ang maliwanag na liwanag ng espada ay tumagos sa mata ng lahat. Maging ang mga matatanda sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu ay walang pagpipilian kundi buksan ang kanilang mga mata. Ipikit mo ang iyong mga mata upang maalis ang liwanag na pumapasok sa iyong mga mata. Ang sword beam na ito ay napakabangis na kahit na ang mga elder sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu ay nakaramdam ng pagkasilaw, masakit ang kanilang mga mata, at halos maluha. Sa sandaling ito, ang lahat ng matatanda ay nakaramdam ng pagtataka sa kanilang mga puso. Ang liwanag ng espada lamang ang may ganoong kapangyarihan. Hindi ko talaga alam kung gaano kalupit ang espada. Nang masanay na ang maraming matatanda, bahagyang iminulat nila ang kanilang mga mata at tumingin sa singsing, lahat sila ay natigilan. Nakita lang nila ang martial soul ni Bai Yuan, na talagang pinutol ng espadang ito, at ang halwang metal, sa katawan ni Bai Yuan. Si A, ay direktang naputol din ng liwanag ng espada, at sa katawan ni Bai Yuan, isang malaking sugat na may malalalim na buto ang nalantad, patuloy na tumutulo ang dugo, at patuloy na nagngangalit ang sword chi sa katawan ni Bai Yuan. Para naman kay Chen Lei, kalmado siyang tumayo sa harap ni Bai Yuan, hindi makita ang kahit katiting na kakaiba, na parabang ang nakakaalog lupa na espada na ito ay hindi niya inilabas. Gayunpaman, alam ng lahat na ang espadang ito ay talagang ginawa ni Chen Lei. Gayunpaman, hindi makapaniwala ang lahat. Alam mo, ang Bai Yuan ay ang paglilinang ng ikawalong palapag ng Emperor Wu, bagaman ito ay ang pagtatanim lamang ng ikawalong palapag ng Emperor Wu, ngunit ito ay kapareho ng paglilinang ng unang palapag ng Emperor Wu. Kung ikukumpara sa mga kaharian, masasabing may malaking agwat na mahirap tulay, at ang dalawa ay hindi magkapareho. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, natalo pa rin ni Chen Lei si Bai Yuan gamit ang isang espada, at ang pagkabigla na dulot nito ay hindi pa nagagawa. Chen Lei, maliit na hayop, maglakas loob na maging malupit. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Elder Bai Mao ay halos tumulo ng dugo. Si Bai Yuan ang numero 1 master sa kanyang mga disipulo, at lumabas din siya sa White Elephant Sect kasama si Elder Bai Mao, at nakipagrelasyon pa sa kanya. Sa mga karaniwang araw, si Bai Yuan ay tumutugma kay Shirenuma bilang kanyang tiyuhin. At mataas ang pag-asa ni Shirenuma kay Bai Yuan, personal siyang tinuruan, at tinatrato siya bilang isang magulang anak. Ang ganitong relasyon ay mas malapit kaysa sa pangkalahatang relasyon ng guro mag-aaral. Sa oras na ito, si Bai Yuan ay dinurog ng espada ni Chen Lei, at si Bai Qiu ay kasing sakit ng isang kutsilyo, halos parang may naghukay ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, ang katawan ni Bai Niu ay naglabas ng malakas na aura na nakapatay, na may matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Kung ang kanyang mga mata ay maaaring pumatay ng mga tao, natatakot ako na si Chen Lei ay naputol na sa 15 o 6 na mga segment. Sa sandaling ito, tumawa si Elder Wang Jingfu, nagsipilyo ng kanyang manggas, hinarangan ang infinite murderous chi na nagmumula kay Bai Marsh, at nagsabi, Elder Bai, bakit hindi ka ba matatalo? Ang pagtrato sa isang alagad na tulad nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang katayuan bilang isang elder. Panipi. Matalim na tiningnan ni Elder Bai Mao si Wang Jingfu at sinabing, Wang Jingfu, sinira ni Chen Lei ang aking disipulo,
hindi mapigilan ng elder na ito na iulat ang sama ng loob. Malamig din ang ekspresyon ni Wang Jingfu, at sinabing, bakit? Ang disipulo mo ay isang disipulo, ang aking disipulo ay hindi na isang disipulo? Gusto kong makita, paano mo ipaghihiganti ang iyong disipulo? Hindi kaya may pinaplano ka pa ring gawin ng pribado. Tama, panipi. Sinulyapan ng masama ni Elder Baimao si Wang Jingfu, at sinabing, natural, hindi ko gagawin ito sa aking sarili, ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring gawin ng ganoon. Sinabi ni Wang Jingfu, paano kung hindi mo makumplito ang mga kalkulasyon, kailangan mo pa bang tuparin ang iyong pangako? Anong pangako? Nagulat si Elder Baimao at tinanong si Wang Jingfu. Sinabi ni Elder Wang Jingfu, hindi ba't sinabi mo na hindi maaaring linisin si Chen Lei, nanunumpak kang hindi magiging lalaki? Hindi ba iyon ang iyong pangako? Nang marinig ito ni Bai Niu, agad niyang inunat ang kanyang balbas at buhok, at pinagpag ang kanyang mga kilay at mata, at sumigaw, Wang Jingfu, nang ahas ka bang makipaglaro sa matanda? Tumawa si Elder Wang Jingfu at sinabing, paano kung makipaglaro sa iyo? Ikaw ay isang bastard? Ngayon, gusto kong makita, ang lakas ng loob mong galawin ang daliri ng aking disipulo. Ang balbas at buhok ni Wang Jingfu ay malambot, at tinitigan niya ng malamig si Bai Marsh nang walang anumang galit. Dati, si Wang Jingfu ay dumanas ng napakaraming pagkatalo sa mga kamay ni Bai Niu. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang nagtaas ng kilay na galit na galit. Kung nang ahas si Bai Niu na hawakan ang buhok ni Chen Lei, nang ahas siyang labanan si Bai Niu ng desperadong. Okay, kayong lahat na matatanda. Ano ang pinaglalaroan niyo? Anong klaseng ugali meron ka? Inanunsyo ng Pitmaster na sa pagkakataong ito, si Chen Lei ang nanalo, at si Elder Bai. Kahit na matanda ka sa sekta, hindi ka dapat maging superior sa sekta. Sa itaas ng mga patakaran ng pinto at pinto, kaya sirain ang mga patakaran ng pinto ng magulo. Panipi. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng deputy pick owner ng unang pick ng Kiju Pick, na pinipigilan si Bai Niu sa pag-atake kay Chen Lei. Hindi nila kayang mawala ang ganoong tao sa Kiju Pick. Oo, nang makita ni Shiranuma na nagsalita ang representante na rurok ng unang rurok, kinailangan niyang mag-converge ng kaunti, at hindi siya nang ahas na magpatuloy sa gulo. Alam mo, iginagalang ng Kiju Pick ngayon ang unang pick, at ang master ng unang pick ang isa na naging pick master ng Kiju Picks ay ganoon lang, ang pagsasanay ng cultivation ay sarado sa buong taon, at ang mga maalay na bagay ay hindi pinapansin, karamihan sa mga bagay sa Kiju Picks ito ay pinangangasiwaan ng unang deputy pick master. Ang deputy pick master na ito ng first pick ay tinawag na Fang Jing, na patas at makatarungan sa pakikitungo sa mga tao at lubos na minamahal ng lahat ng mga disipulo ng Kiju Pick. Sa kompetisyong ito, kahit na medyo mabigat ang kuha ni Chen Lei, lahat ay nasa loob ng mga patakaran. Sa kabaligtaran, ang nakakahiyang katayuan ni Bai Mao Sapo ang naging dahilan upang medyo hindi makayanin si Fang Jing, kaya tumigil siya. Masasabing ang pagsasalita ng mga ganoong salita ng direkta sa pagkakakilanlan ni Fang Jing ay napakabastos na kay Shiranuma. Sa oras na ito, si Bai Maru ay hindi nang ahas na magsabi ng anupaman, sinulyapan lang si Chen Lei ng mabangis, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay at inakay ang mga disipulo palayo. Sa pagkakataong ito ay walang kinalaman sa kanila ang kompetisyon sa pagitan ng mga alagad ng panloob na sekta. Noong una, umaasa rin si Bai Niu na si Du Chance, Bai Yuan at iba pa ay gagawa ng blockbuster sa kompetisyong ito at makamit ang magagandang resulta, ngunit ngayon, ang lahat ng mga disipulo ay inalis na, at ang lakas ng linya ay nabawasan ng husto. Hindi may publish. Sa kasong ito, natural na ayaw ni Shiranuma na magstay dito dahil nakakahiya, kaya umalis na lang siya. Pagkaalis ni Bai Niu at ng iba pa, nang tumingin ang ibang matatanda kay Chen Lei, lahat sila ay mukhang excited. Elder Wang, sa tingin ko itong si Chen Lei ay ganap na kwalipikadong pumasok sa inner gate. Paano pa kaya, bakit hindi siya hayaang makilahok sa inner gate assessment? Kung siya ay kwalipikado, pumasok ng direkta sa inner gate, ano sa palagay mo? Panipi. Direktang sinabi ng isang elder kay Wang Jingfu, ngunit naakit siya sa talento ni Chen Lei. Ang cultivation ni Chen Lei ngayon ay nasa unang palapag lamang ng Emperor Wu, ngunit maaari niyang masaktan si Bai Yuan sa ikawalong palapag ng Emperor Wu.
Kabilang sa iba pang mga taluktok, maliban sa mga matatanda ng dalawang taluktok na malapit na nauugnay kay Bai Mao, tumingin sila kay Chen Lei at nagsiwalat ng halatang aksidente ng kaaway, at lahat sila ay nagsalita, tinanong si Chen Lei, at gustong kunin si Chen Lei sa kanyang sariling sekta. Dapat mong malaman na ang isang henyo, na may kaunting paglilinang, ay tunay na nangangako. Anong ginagawa mo? Si Chen Lei ay isang disipulo ng aking Qingdian Peak. Hindi siya papasok sa Qiju Peak mo. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo ring pumasok doon. Hinarang ni Elder Wang Jingfo ang lahat ng kahilingan ng Elder, at pagkatapos ay itinuro ang siyam na sagradong taluktok na lumulutang sa malayo. Matapos pakinggan ang mga salita ni Wang Jingfo, ang lahat ay tumawa at nagmura. Paraon, ang iyong ambisyon ay talagang hindi maliit. Gusto mo talagang direktang lumahok si Chen Lei sa pagpili ng mga direktang disipulo bilang isang ordinaryong disipulo. Naglakas loob talaga akong mag-isip. Panipi. Buong pagmamalaking sinabi ni Wang Jingfo, bakit, wala akong pananggahasan na isipin, hindi ba kwalipikado si Chen Lei? Pagkatapos marinig ito, sinabi ng mga matatanda, oo, talagang kwalipikado si Chen Lei. Pagkatapos, maghihintay tayo at tingnan kung masisira ni Chen Lei ang pamarisan na hindi ko pa nakikita sa Tianyanzang sa daan-daang libong taon. Pinipili ang mga pagkakakilanlan ng mag-aaral sa pamamagitan ng direktang pagpili ng mag-aaral. Panipi. Sinabi ni Wang Jingfo, naniniwala akong magagawa ito ni Chen Lei. Masasabing sigurado si Elder Wang dito. Nagtawanan ang mga matatanda, at pansamantalang nalutas ang usapin. Sa oras na ito, sinabi ng isang elder, Elder Wang, mas mabuting hayaan si Chen Lei na makipagkompetensya sa aking mga disipulo. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang potensyal ni Chen Lei. Of course, this time we will only what do you think about winning or lose, and not cruel. Panipi. Sinabi ni Elder Wang, natural na walang problema. Sumunod, hiwalay na nakipagkompetensya si Chen Lei sa ilan sa mga alagad ng matatandang ito. Ngayon, sa harap ng talaan ni Chen Lei, ang mga ordinaryong disipulo sa ibaba ng ikawalong palapag ng Emperor Wu ay hindi nang ahas na kumilos sa harap ni Chen Lei. Sa mga panloob na disipulo ng sekta, ilang mga disipulo ng ikawalong palapag ng Emperor Wu di ang nakipag-usap kay Chen Lei sa huli, walang sinuman ang kalaban ni Chen Lei, at lahat sila ay may tiwala kay Chen Lei, na nagpasikat kay Chen Lei. Pagkatapos ng panahong ito, ang pangalan ni Chen Lei ay masasabing isang kumpletong sensasyon para sa buong Tianyanzang. Maging ito ay isang panloob na disipulo, isang ordinaryong disipulo, o isang panlabas na disipulo, walang sinuman ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Chen Lei, kahit na ang mga susunod na kahalili sa kanila, ang gawa ni Chen Lei na talunin si Bai Yuan ay umiikot din. Ang Chen Lei na ito ay talagang iniisip na makakapasa siya sa pagpili bilang isang direktang disipulo, siya ay tunay na mayabang. Sa sandaling ito, sa kasagsagan ng espiritual, isang estudyante na may mahigpit na ekspresyon ang sumulyap sa paparating na balita, malamig na bamantong hininga, at nagpahayag ng panghahamak sa kanyang tono. Ang mag-aaral na ito ay isa lamang sa mga potensyal na direktang sunod na mag-aaral. Ang cultivation ay ang gitnang antas ng ikawalong palapag ng Emperor Wu. Masasabing napakatalino niya. Sa pagkakataong ito, naghahangad siyang maging direktang pinuno ng mga alagad ni Tianyanzang. Kaya lang, ngayon na sila ay mga kandidato para sa direktang pagkadisipulo. Maaari lamang silang mamuhay ng pansamantala sa espiritual na rurok na ito ng ilang sandali sa pagsasanay sa paglilinang. Pagkatapos lamang ng unang taluktok ng siyam na mga Diyos ay makakalahok ang isa sa pagpili ng mga direktang disipulo. Sa oras na iyon, umasa sa iyong sarili. Ang mga kwalipikasyon at resulta ng pagpili ay kinilala ng ilang mga sinaunang tao at naging mga tunay na direktang disipulo. Ang mga direktang disipulong ito ay ang kinabukasan at piling tao ng buong Tianyanzong. Sila ay iginagalang at sikat. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang lahat ng mga magiging direktang disipulong ito ay hindi pa rin kilala, ngunit si Chen Lei ay kilala na ng buong pamilya, at ang kanyang reputasyon ay napakaganda, kaya paano magiging magalang ang mga magiging direktang disipulong ito? Kung hindi dahil hindi siya makakalabas ngayon, kailangang turuan ng binatang ito si Chen Lei ng leksyon, at ipaalam sa kanya kung ano ang unang baril ng ibon.
Ang disipulong ito na may mabagsik na ekspresyon ay huminga ng malamig, at ang kanyang puso ay naiinip. Sa isa pang kuweba, tiningnan ni Bai Fanhua ang mensaheng ipinadala ng isang batang lalaki sa kanyang harapan, at galit na binasag ang mesa gamit ang isang palad. Una niyang sinabi kay Elder Baimao ang balita tungkol kay Chen Lei, umaasa na matuturuan ni Elder Baimao ng leksyon si Chen Lei. Paano niya naisip na naging stepping stone ito sa kasikatan ni Chen Lei? Bukod doon, kinuha rin ni Chen Lei ang kanyang pinsan na si Bai Yuan. Naalis ang espada, at ang bagong puot at lumang puot ay naging sanhi ng mabilis na pamumulaklak ng mamamatay tao na puso ni Bai Fanhua. Chen Lei, huwag mong samantalahin ang pagkakataong ito, kung hindi, papatayin kita. Kinagat ni Bai Fanhua ang kanyang mga ngipin at mukhang malungkot. Ang iba pang mga kandidato para sa mga direktang disipulo ay napangiti din ng marinig nila na si Chen Lei ay makikipagkompetensya para sa posisyon ng direktang disipulo bilang isang ordinaryong disipulo. Nagpasya silang turuan si Chen Lei ng mapagmataas na henerasyong ito ng malalim na aral. Sa oras na ito, si Chen Lei ay bumalik sa Qindianpic kasama si Elder Wang Jingfu, at tatlong iba pang ordinaryong disipulo, sina Chen Feng, Wu Guangming, at Ji Yuan, ay matagumpay na nakapasa sa Inner Disciple Test at nakapasok sa Qijupik. Linya ng paglilinang. Sa katunayan, para sa mga disipulo ng Qingyanfeng, ang makapasok sa pagsasanay sa paglilinang ng Qiwafeng ay ang kanilang pinakamalaking hangarin. Gayunpaman, hindi isang madaling gawain ang pumasok sa Qiwafeng. Tanging ang paglilinang na maaaring umabot sa ikalimang palapag ng Emperor Wudi, ay kwalipikadong pumasok sa landas ng paglilinang ng Qiwafeng. Hindi lahat ng mga disipulo ng Qingyanfeng ay maaaring pigilan ang tukso ni Qi Jufeng, at ang layunin ni Chen Lei ay ang siyam na tuktok ng mga Diyos sa Tianyanzang. Sa makatuwid, itong Qi Jufeng ay walang masabi sa kanya. Pang-akit. Sa sumunod na yugto ng panahon, si Chen Lei ay nasa Qindianpic. Masasabing malakas ang hangin, at ang mga maliliit na araw ay masyadong mahalumigmig. Dapat mong malaman na ang mga gawa ni Chen Lei sa Qijupik ay matagal nang naibalik sa Qindianpic. Alam ng lahat ng mga disipulo ng Qindianpic ang perverted combat power ni Chen Lei. Kahit na ang ikawalong palapag ng Emperor Wu Baiyuan ay hindi kalaban ni Chen Lei, itong ibang mga tao, kahit na hindi gaanong manggahas na guluhin si Chen Lei. Nang maulit ang pangyayaring ito, si Chang Kui, Ma Fan at ang iba pa ay natakot na halos himatayan. Parang papel ang mga mukha nila. Ngayon alam na nila kung gaano kalayo sila kay Chen Lei. Ang kanilang lakas ay nasa Chen Lei, sa harap niya, natatakot akong hindi maipit ni Chen Lei ang isang daliri. Nakakatawa na naglakas loob silang guluhin si Chen Lei para patunayan kung sino ang una sa mga ordinaryong disipulo. Isa talaga itong matandang birthday star na nagbigti at nabubuhay ng walang pasensya. Sa wakas, ang mga taong ito ay pumunta sa Chen Lei sa unang pagkakataon, at humingi ng tawad kay Chen Lei. Napangiti si Chen Lei, sinabing hindi na niya babanggitin muli ang bagay na ito. Sa katunayan, walang matinding puot sa pagitan ng magkabilang panig, kaya natural na walang pakialam si Chen Lei. Mula noon, nanatili si Chen Lei sa Tibetan Scripture Pavilion. Pagkaraan ng higit sa isang buwan, sa wakas ay nakita ni Chen Lei ang mga aklat sa Tibetan Scripture Pavilion. Pagkatapos, pumunta si Chen Lei sa Tibetan Scripture Pavilion. Nangungunang antas. At si Chen Lei ay dumating sa itaas na palapag ng Tibetan Scripture Pavilion at nalaman na ang mga aklat na nakaimbak dito ay hindi martial arts, ngunit mga porma sayon. Mayroong libu-libong mga libro sa mga diskarte sa pagbuo dito. Agad namang nabigla si Chen Lei, na parabang napunta siya sa ibang mundo. Dapat mong malaman na si Chen Lei ay ang Supreme Master of Formation Technique, ngunit kahit na ganoon, maaaring hindi siya nakakita ng maraming anyo ng naturang formation book sa level na ito. Biglang natuwa si Chen Lei tulad ng isang kuneho na nahulog sa patlang ng mga carrot. Ang mga formation book dito ay nagbukas ng paningin ni Chen Lei. Karamihan sa mga formation book ay lahat ay basic, ngunit ang mga ito ay ipinaliwanag mula sa isang pananaw na hindi kailanman naisip ni Chen Lei, at nagdala ng walang katapusang kaliwanagan kay Chen Lei. Karamihan sa mga aklat ng porma sayon na ito ay nawala mula sa mga aklat ng porma sayon noong sinaunang panahon.
Mula sa mga aklat na ito, makikita ang pambihirang karunungan noong sinaunang panahon, na naging dahilan upang humanga at napabuntong hininga si Chen Lei. Si Chen Lei ay masasabing bumulusok sa dagat ng kaalaman sa pagbuo, na sumisipsip ng kaalaman sa pagbuo sa Xindian Peak mula sa Tianyangzang. Ibig mong sabihin, matagal nang nananatili si Chen Lei sa huling palapag ng Tibetan Scripture Pavilion. Sa araw na ito, tinanong ni Elder Wang Jingfo ang mga disipulong dumating upang mag-ulat sa kanya. Oo, si Junior Brother Chen ay pumupunta sa huling palapag ng Tibetan Scripture Pavilion araw-araw. Matigas na sabi ng alagad. Ang huling palapag ng Tibetan Scripture Pavilion na ito ay puno ng mga aklat tungkol sa mga porma sayon. Bakit siya nanatili doon? Baka may formation pa siyang nalalaman. Medyo nalito si Elder Wang Jingfo. Napaka-misteryoso ng formation. Sa 10-10 milyong tao, malamang na walang formation mage. Bagamat sikat si Tianyangzang sa mga porma sayon, sa paglipas ng mga taon, ang mga formation wizard ay parating kakaunti. Ang mga diskarte sa pagbuo ni Tianyangzang, unti-unting walang nagmamalasakit dito, at hindi ito maipapasa. Kung talagang mauunawaan ni Chen Lei ang mga formation book na ito, alam ni Elder Wang Jingfo na tiyak na tatanggapin si Chen Lei bilang isang direktang disipulo. Alam mo, sa napakaraming taon, bukod kay Jiang Huan sa Tianyangzang, wala nang iba pang formation mage. Kung may isa pa si Chen Lei, siguradong lilikha ito ng sensasyon para sa buong Tianyangzang. Hindi, kailangan kong pumunta at tingnan. Sa pag-iisip nito, hindi na makaupo si Elder Wang Jingfo, at dumiretso sa Tibetan Scripture Pavilion. Hindi nagtagal, dumating si Elder Wang Jingfo sa Tibetan Scripture Pavilion. Mulaw, magalang na binati ni Elder Wang Jingfo ang matanda sa pintuan. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang mga talukap, at sa wakas ay ipinikit muli ito ni Elder Wang Jingfo, at itinaas ang kanyang paa at humakbang sa Buddhist Scriptures Pavilion. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.